4. Humigit kumulang po ng alas 3:15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung dalawa kong apo sa aming bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yun po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5 tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po dun sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa bahay ko at noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimik po sila ng pulis, pulis. Dapa. Kamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pinto ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako pinakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila ako kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant o wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala ng tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong buhatin yung dalawa kong apo na isang 9 na taon at isang 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay ko. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa hepe po ng national. Sana po ay mapadali po yung pag-alam po kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po akong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at ang sasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan. Yun lang po at salamat. Congressman, I think Congressman JJ, this is not only a direct attack on them but a direct attack to us. Dahil po they wanted to obstruct yung ating pong ginagawang investigasyon, and by doing that ay yung fear factor that they wanted to employ upon you for you not to attend on this hearing. And for that, it is